Si Androcles at ang leon si Androcles ay isang aliping tumakas mula sa piitan niya sa Roma. Nagtatago siya sa kagubatan, naglalakad sa pagitan ng mga puno, sinusubukang makalayo sa mga sundalong naghahanap sa kanya. Isang araw habang nag-iikot siya, may napansin siyang isang leong umiiyak sa sakit. Hindi niya iniwasan ang malaki at mabangis na hayop. Pagkus ay lumapit siya ng maingat. "Kawawa ka naman," sabi ni Androcles. "May tinik palang nakabaon sa paa mo. Huwag kang gagalaw, bubunutin ko na lang ito." Agad niyang binunot ang tinik at ginamit ang kanyang kamisadentro bilang bendahe para takpan ang sugat ng leon. Nang matapos na sinabihan niya ito, "O sige, umalis ka na." Ngunit sa halip na lumayo, sumunod ang leon kay Androcles. Nakatingin na parang nagmamakaawa. Mula noon, naging magkaibigan silang dalawa. Tumulong pa nga ang leon sa paghahanap ng pagkain at si Androcles ay hindi na nakaramdam ng takot sa kanyang kaibigan. Ngunit isang araw, dumating ang mga sundalo sa gubat upang hanapin ang nawawalang alipin. Dahan-dahan nilang sinaliksik ang paligid at natagpuan si Androcles sa kanyang kuweba. Agad siyang iginapos, handa nang dalhin pabalik sa Roma. Sa parehong oras dumating ang leon, galit at handang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Ngunit biglang sumigaw si Androcles, "Huwag po, maawa kayo sa kanya. Hulihin na lang po siya ng lambat." Sinunod ng sundalo ang utos at nahuli ang leon gamit ang lambat, hindi nasaktan. Nang makita ng emperador ang kabutihan at tapang ni Androcles, humanga siya sa kanyang ginawa. Pinatawad ang alipin at pinayagan din ng leon na manatili sa gubat. Mula noon, ang pagkakaibigan nila ay naging simbolo ng malasakit, tiwala at tunay na pagkakaibigan. Aral ng kwento: ang kabutihan at malasakit sa kapwa, maging tao man o hayop, ay nagbubunga ng magandang kapalaran. Ang tapang at tamang desisyon ay mas mahalaga kaysa sa karahasan, at ang tunay na pagkakaibigan ay walang pinipiling anyo.